Ayan, so let's go. Recording na. Ayan, so for your information, wait lang, close ko lang to. Hindi ako mag-trade ng live kasi dun sa funded ko, objective na kasi ako. So up na ako ng 10%. Tapos dun sa phase 1 ko ng bagong challenge, na-hit ko na yung target na 8%. So, ayoko nang galawin yung mga yon. So, ano lang tayo, analyze. So, possible kasi niyan yung magiging next trade ko sa Wednesday pa. Kasi phase 2 ng challenge. Ayan, kasi nakaka 3 days na ako eh. Yan, so waiting tayo 1 minute kung anong gagawin niya. So, right now, ranging. Wala tayong kakalikutin dyan. Maglabas tayo ng isa pang chart. Actually, dito pala pwede. Paper trade. Pero kasi hirap mag paper trade dito eh. Ayan na. So, pumitik na yung 9:30 natin na candle. So, tatansyahin muna natin yung 15-minute candle. Wala muna tayong gagawin. Kasi nasa inside ng range pa siya. So, either side kasi netong range na to, pwede siya ma-take out. Kung mababa yan dyan, tapos dun sa 1 minute, siya, ganyan, entry tayo. So, ito is dapat Nasdaq. Ito SPX. Ayan. So, tingnan nyo, nagda-drop na siya. So, bakit hindi pa tayo nag-entry ngayon? Kasi, meron tayong tinatawag na morning rush. Kakabukas lang na equity. US equities. Ayan. So, ituturo ko sa inyo tong profiling na tinatawag na paano ka mag-entry dun sa ilalim ng open. Kasi ganito yung candle niyan eh. 'Di ba? Tapos meron wick dito. So right now, ganun ang ginagawa niya. Ito yung open, tapos ito yung potential wick niya. Ayan. So ang goal is maka-entry doon. So ngayon, maghihintay muna tayo. Basta ang premise natin na invalidate tong 15-minute fair value kasi nag-breakout siya. So ngayon, gusto natin, kung bullish ito, hindi na yan bumaba dyan. Tumalbog na siya. So ngayon, pupunta tayo ng 1 minute. Maghihintay tayo ng entry. Na dapat, after niya ma-take out tong range na to, kasi may mga stop dyan, mag-create siya ng 1 minute na fair value gap. Ito, wala pa to. Tayo mo muna bumaba yan dyan. Take note wala mo na kayong gagawin. Tinatansya pa natin yung 15-minute candle. Ayan. Pero ang maganda dito is na take out na tong low. Tong lows dito. Challenge dito, merong news mamaya. PMI. Ito. Actually, entry na to for me. Dito. Breakout. Ang reason ko for entering kasi is
nag-V pattern na siya. Tinake out niya yung previous candle engulfing. Target nito is 3%. Ito. So, naka-entry na ako dito sa breakout nito. Ayan. Nakita ko kasi nag-engulfing na siya dito. So, ngayon, ang premise ko ngayon, na-invalidate ito. Itong 1 minute na fair value gap. So, na siya? Bullish na siya. Tapos after niya, nag-create siya ng 1 minute. Bilis, di ba? So, ngayon, dinadamdam ko na to kasi dapat ma-breakout niya na to. Matipi niya na to. So, currently, break-even na ako dito. So, magiging trail stop ko dyan is, actually, wala pa kasi nagmumove pa siya eh. Ayoko i-trail stop yung 1 minute, yung 1 hour kasi ang reason ko is pwede pa mag-retrace yan dyan. Tapos babalikan niya tong previous na fair value. Tapos ngayon bubunuin niya tong fair value na bago. So mangyayari sa akin dito break even na pag tinamaan to. Pero nag-notes ako kanina actually. Ang notes ko kanina kasi gusto ko i-increase yung win rate. And gusto ko i-increase yung profit factor. Ang nilagay ko sa notes ko dito sa board ko is take profit per trade is 2R. So picturean ko para makita nyo. So dapat kanina exit na yon. Hindi ko lang in-exitan kasi ang reason ko lang tansya ko lang magti 3R siya. Ayan. So, ang 2R kasi nito is ito. Ayan, TP na pala ako supposedly. Pero we'll see. Valid pa rin naman to. Ang reason ko lang naman for 3R is, for example, pero syempre, mas mataas yung R mo, mas mababa yung potential win rate mo. So, tingnan natin. May PMI pa mamaya eh. 10 minutes. Kasi ang current win rate ko ngayon is 60%. Gusto ko pa siyang taasan. Kasi yung average RRR ko is 1.93. Gusto kong tumaas siya ng 2 plus. So ngayon, based sa notes ko kanina, umaga, for me to increase my win rate and yung RRR ko, kailangan mabilis ako mag-TP dun sa low-hanging fruit which is 2R. Okay. So far, nagigets nyo ba yung mga sinasabi ko? Gusto ko kasi increase yung win rate ko tsaka yung profit factor ko. Ibig sabihin, if I'm risking 1%, gusto ko tumaas yung babalik sa akin ng 2R. Ibig sabihin, 2%. So, para magawa ko kasi yun, para ma-increase ko siya, kailangan, pag tumama na siya sa 2R ko, exit na ako. So, yung profit factor ko tataas. Kasi based sa analysis ko, sa mga recent trades ko, yes, mataas yung win rate ko, pero medyo nabababaan pa ako dun sa balik. Ang reason dun, kasi nire-reach ko pa yung 3R plus hanggang 4R. Mas profitable ako pag yung nire-reach ko is 2R na. Kasi mabilis siyang tamaan.
yung win rate ko tataas din. So, yun yung kailangan kong gawin ngayon. Kasi valid siya na ganito, 2 hour lang, tapos mataas sa win rate kasi momentum trade lang ako, mabilis lang dapat. So yan, titingnan nyo, break even na siya. 'Di ba supposedly 2 hour. Dapat out na ako. So dapat happy na ako ng 2 hour. So yun. It's not important na you are right. Ang mas importante is you made money doon sa analysis mo. So, kung hindi ako naging thankful, maka-exit na pala ako ng 2 hour. Which is yun yung original na na plan. Kaya kung gusto nyo ma-increase yung win rate nyo, target the low-hanging fruit. Ayan, low-hanging fruit kasi yung times 2 eh. Okay na yan. So, tingnan nyo yung 15 minutes, ang pangit. Bearish na siya. Pero wala pa rin tayong, overall ako, bullish pa rin ako Kasi hindi pa naman nabe-breakdown ito eh. So, hindi pa tinatamaan yung stop natin. Tingnan natin kung ayan bibwit pa lang, maliit pa lang. So, safe pa pala tayo. Itong tawag dito, Nasdaq, tinake out niya na tong low. Ayan. So, ako, ang iti-trade ko to pag nag-breakout dito. Sa range na yan. Dito. Ang reason ko is asan yung drawing? Ito. Kung nakikita niyo yung bar na yan, dapat continuation yan pababa. Pag umakyat yan, na-invalidate na to. Ibig sabihin, ba't ganun? Dapat bullish yan. Bearish yan. Bakit itong bearish candle na to hindi nagtuloy? May problema. So, pag nag-breakout yan, mag-e-entry na ako. R. Actually, sa SPX meron na eh. So, meron pang 4 minutes bago dumating yung PMI. Tapos tingnan nyo to. May fair value dito. Bearish yan. Bearish yan na naging bullish kasi nag-breakout siya dito. Eto, kikita nyo yan. Breakout siya ng fair value. So, yung dating bearish, bullish siya ngayon. Tapos, ang maganda dyan, meron tayong another bullish fair value. So, nakikita nyo nag-automatic mark siya. Ayan. So, share ko yan sa inyo paano magkaroon ng ganyan. Para madali nyo na siyang makita. So, ang gusto kong mangyari is mag-breakout na siya dito. So, dapat mag-support to kung bullish yan. Yeah. Tsaka yung focus. Kasi kung titingnan nyo yung ginagawa ko, in-observe ko lahat na nangyayari candle per candle. So, kung magde-day trade ka ng ganito, kailangan nakafocus ka. Ano lang naman to eh, good for 1 hour lang naman. Ano ba yung 1 oras na nakatutok ka? Mas okay na yon kaysa yung buong araw ka nakatutok. Tapos stress ka pa. Kung 1 oras ka na lang na stress, di ba mas okay yun?
So, kung kanina, hindi naman ako nag-a-analyze masyado ng chart. Nag-review lang ako, assessment lang. Pero hindi ako nagaganito na sobrang focus kasi may iba rin naman akong ginagawa. Pag nag-break, go. Hindi na. Ako, ito, magiging reliable lang sa akin tong MA na to pag nag-trending na yan. Tapos lalabas ako pag nag-ano na siya, breakdown. Kaya hindi ko pinapansin yung MA. Kasi unang-una, sideways yan. At di naman siya nagte-trending. So, mas maganda kasi gamitin yung MA pag trending na. So, meron pa tayong 1 minute. Itong Nasdaq, ayaw ko ng entryhan to. Di ba sabi ko kanina breakout? Pero tingnan nyo, nagsa-sideways siya. Ayaw ko mag-entry dyan. So, gusto ko muna is lumabas siya, tapos mag-create ng fair value, doon ako maghanap na entry. Ang reason ko is may news kasi 30 seconds na lang lalabas na. Ito, nagre-range siya. Kung susundan mo tong trail na to, ako niya, nag-entry ka dito. Ang technical target talaga dyan is itong next high. Pero kasi mas okay na ako na 2R. Oras na ba? Ayun, lumabas na yung news. Tumunog na. So, dapat umakyat na yan kung maganda yung impact. Ayun, breakout na. So, tingnan natin. Hindi ako nag-entry. So, ko muna after ng momentum, nung 9:45. So far, itong fair value na to is holding. Hindi natin alam kung tatamaan yung stop natin. Ito ang pangit. Merong fair value na nangyari. Kung bullish yan, dapat magsara yan. So, umakyat siya. Ayun. So, take out na tayo. Loss na tayo ng isa. And, okay lang. Tingnan natin kung after mamaya, meron pang opportunity. Sa ngayon, bullish pa rin ako. Pwede kasi tinake out niya lang yan eh. So, if I followed my, augmentation na 2R, kanina pa lang tapos na ako. Diba? Ito ang magiging game plan ko ngayon. Pag nag-hold tong bearish na bullish na fair value gap, ito. Ayan. Tapos nag-close ito. Ganun siya. Kumuha ng fair value. E-entry ako ulit. Ayan. So, kino-close niya na. Ako, hintayin ko lang to mag-close ng 35 seconds. 25. Pag nag-close yan, entry ako ulit. Target ko na ng 2R. Actually, ito, mag-entry na ako dito. Entry na ako dito. Target 2R. Nag-entry ako kasi bearish to, biglang in-engulf. Ito, inihintay ko lang mag-close. Ayan. So, entry na ako. Ayan.
So, sundin natin yung ano natin, yung 2R natin. Exit na tayo ng 2R. Ayan, tig 2R. Ayan. So, ang reason for entering this, itong Nasdaq, kasi um, yung momentum niya na to, itong bearish candle, dapat bumagsak na yan. Pero after the next candle, bigla siyang hindi siya in-engulf. Ang tawag dito kasi piercing candle. Ibig sabihin ng piercing candle is more than 50% kinain niya to. So ako, ang mindset ko is kung bearish to, bakit yung next candle naging bullish? Okay? So kaya ako nag-entry kasi malapit na mag-close. Kaya ako naka-entry dyan. Ito naman reason ko for entering this is fair value dyan ng 50% ng bearish fair value, tapos nag-close siya above ng 50%. So for me, kung bearish yan, bakit kinain yung more than 50%? So if I'm right, aakyat yan. Okay? So ganun ako mag-process. Pag tinamaan to, wala na tayong gagawin. Eh di bukas ulit. Ganun lang naman yun. Pero so far, itong Nasdaq natin buhay. Na usually ako um, siguro pag sa isang pair times pag nagdalawang beses na ako nag-loss, hindi ko na binabalikan. Ang gagawin ko bukas na ulit. Tsaka pag wala na ako nakita talaga na pag feeling ko hindi na siya valid yung trade idea, hindi na ako naghahanap unless meron talagang valid na idea. So far ito holding. So one loss pa rin naman tayo. So ito break even na to kasi more than 1 hour na siya. So create na naman siya 1 minute fair value bullish. So holding pa rin tayo. Ang magiging suspecha ko dito pag nag-breakout to, ito, ayan, is tinake out niya lang to, itong low na yan, itong dalawa na yan. Ayan, so merong stop loss dyan, equal low. So lagi nyo titignan yung mga equal lows. Kasi possible i-take out yan kasi may liquidity dyan. If we're right, stop hunt to, yung week na yan, dapat umakyat na siya. If not, edi loss tayo. Pero hindi maganda yung momentum this Monday Ayun, so break even, Nasdaq. 1 hour lang naabot nito. Ayan, 1.26. Ang tanong, valid pa kaya ito? Ito ako pag nag-close to, na bullish, mag-entry ako ulit. Pero yung stop ko niyan lalayo, dito na. So, na-take out lang tayo. Valid pa rin yung trade dito kay Nasdaq. Okay, entry. So, may entry ako, long.
FYI ano lang to demo lang to. Kasi nga hindi ko ginagalaw na yung funded and live ko. Napakita ko lang sa inyo paano ko mag-analyze. So, nag-entry pa rin ako dito kasi mindset ko is tinake out lang yung stop ko, yung break even ko. Tapos bigla siya nag-react. So, sana hindi na siya bumaba dito. Ayun. So, 2% loss na tayo dito. So, yan, hindi ko nababalikan yan. Kasi, choppy. Walang momentum. Baka mamaya pa yan. Pero ayoko na sa'yo. Dito na ako. Ayan. So, ito na yung ano ko. Last. Meron ditong bullish fair value. Ayan. Pag finib mo yan, bounce yan. Ayan o. 705. Tapos meron pa tayong fair value dito. So kaya ito na yung tinitingnan ko. Hindi na ako tumitingin sa US30 kasi 2 beses na ako na take out. Dito na lang ako mag-focus dun sa buhay pa na trade. So maganda pa rin yung 15 minutes niya. Pag na-feel ko na baka ma-shake out ako sa trade, tapos may position ako, tumitingin ako sa higher time frame ko. Para hindi ko siya kalikutin, hindi ko siya galawin. So kung titingnan ko yung higher time frame ko, bullish pa rin siya. Basta mag-close yan above. Holding pa rin naman siya. So far ba naiintindihan yung pag-analyze ko? Okay. Ikaw, Lay, tsaka Henrich. Okay, sige. Ito, tip lang. Pag Mondays, medyo mabagal ang market. So, expect, ito yung mga titingnan nyo na araw na magkakaroon ng move Tuesday or Wednesday. So, tuturo ko yan. Tawag doon kasi daily and weekly profiling. Pag Monday, dapat mas observing. Kasi Monday, parang ganito yan eh. Bigyan ko kayo ng sneak peek habang nagtitrade siya. Sa weekly candle kasi, di ba ang weekly candle, parang daily candle, nagaganyan-ganyan yan during the week. Correct? So, pag yung weekly candle, usually ganito yan. Ganyan siya. Kunyari, dito siya nag-open. Weekly candle, parang din yan, may AMD rin yan, may accumulation, manipulation, tsaka distribution. So, pwedeng gawin yan is mag-accumulate yan on a certain day, pwedeng Monday or Tuesday. Kunyari, Monday, ganyan siya gagawin. Sabihin natin, Tuesday, nag-breakout. Pagdating ng Wednesday, or Tuesday or Wednesday, pwede siyang gumanyan. Tapos pagdating ng Thursday, Friday, magtutuloy na siya.
Dating ng Friday, mag-slow down yung market, magiging weak na siya. So, ano magiging itsura niyan for the weekly candle? So, ganito siya. Ito yung open. So, gawin natin itong white. Ang tawag dito, weekly profiling. Ibig sabihin, pinoprofile mo anong pwede niyang gawin for the week. Tinatansya mo, nasaan yung week, nasaan yung high, nasaan yung low. Ayan, ganyan yung itsura ng weekly candle. May gets nyo? So, kung sa daily candle, laging may accumulation, manipulation, distribution. Sa weekly candle, ganun din. Pero hindi muna tayo magda-dive dyan. Binibigyan ko lang kayo na idea na bakit in-expect din natin pag Monday, medyo slow yung market. Kasi possible niya, Monday hanggang Tuesday mag-accumulate yan. Sabihin natin, Tuesday mag-breakout siya. Tapos Tuesday din mag-manipulate. So, merong mga ganyan nangyayari sa market. So, medyo matumal. Ang suspetsa ko dito is magsa-sideways lang to kung hindi siya magbe-breakout ngayon. Ano nangyari sa US 30? Ayun, nag-breakdown na siya. Ayun. Meron, 5 days. Paano matumal? Sa akin kasi, kunyari, umentry na ako. Inayaan ko lang yung stop ko. So, pag tinamaan yung stop ko, edi ganun talaga. Maghanap lang ako ulit ng re-entry. So, kumbaga trust your stops pa rin pag nag-entry ka. Kung nga lang mag-expect masyado. Tingnan mo to. Slow siya, di ba? Pero somehow kasi buhay pa yung trade idea. Tingnan nyo ito. Ano na to? Feeling ko ito na yung long niya. Ang reason ko bakit yan na yung long niya is ito yung previous bearish ano niya, fair value. Ayan. Tapos naging bullish siya. Tapos ngayon nag-create ng bullish fair value. Tapos in-engulf niya to. Kaya ang suspetsa ko, ito na yung long niya. Pero wala na akong entry. Hindi na ako napag-entry. Diyan yan, entry niya. V pattern. Pero syempre, let's stay focused. Kung anong meron. Ito na lang kasi meron tayo. Pero ako, ito na yung ko. If I'm not wrong ito na yung long ko. Ito na yung tamang entry. Tagal nito ayaw pa rin mag-breakout. So, hindi ko ginalaw yung stop ko. Hinayaan ko lang siya. Kasi valid naman yung trade idea ko Ayan. Ito yung 15 minute niya. So, hindi maganda yung naging close niya dito. Pero kung titinan niyo yung 1 minute reaction, bigla nag-bounce.
Drawingan natin itong US30. So, nagmultiple siya, no? Tinake out niya yung mga lows. Ang pinaka TSL nito is itong box na yan. Pag nag-breakout yan dyan, expecting na aabot siya dito hanggang dito. Pero ang mindset ko ngayon is, kung box breakdown yan, bakit siya umangat hanggang dito? Dyan. Lagi ako may ganun eh. Lagi kong question. Pag nagtitrade ako, para assessment siya. Kung bearish to, itong box na yan, ba't ganun? Ang lalim ng retracement niya. Yun yung mga questions ko sa sarili ko. Kung kumbaga nagkikreate ako ng doubts sa current na move. Kung bearish to, bakit ganun? Bakit siya ng ganyan? Diba dapat sustain move hanggang dyan? Tapos ito, mas na-solidify ko yung bullish ko dito kasi ito bearish yan eh. Bearish fair value. Naging na-invalidate. Naging bullish. Tapos nagkaroon tayo dito ng bullish fair value. So kung magre-re-entry ka, enter now. Tapos dito yung stop mo. Targetin mo, same pa rin. Ayan. Abot pala ng 3R to eh. Kaya hindi naman tayo nag-entry. Nagyan ko lang kayo na example na entry. A reason for entering there is kung bearish tong move na to, bakit umakyat ng ganyan? Tapos nagkaroon ng bearish fair value dito. Na-invalidate yung bearish fair value dyan. So, create ng bullish fair value dito. Kasi kung titignan ko to, tingnan nyo, puro bearish siya. Ba't hindi ka pa bumaba? Bakit nagsistay ka pa ng ganyan? Anong meron? So, kung tama ako, kung valid yung actually valid naman yung trade idea natin eh. So, ang gusto lang natin mangyari is gawin niya na yung reaction dito. Umalis na siya dyan. So, kasi mindset ko, strong move to ah. May bearish fair value dito ah. Bakit na-invalidate? Tumalbog. Tapos ngayon, nagkikreate na naman siya na another engulfing. So, kung mag-entry ka dyan, ang stop mo nandito. Kasi yan yung structure eh. Kasi pag bumaba dyan, matic, invalidate, malinaw na mali yung bias mo. So, take note, yung SL nyo must always be placed on levels na clearly, pag tinamaan, mali talaga yung bias mo. Parang there is no room for, hindi, valid pa to. Nagigets nyo paano maglagay ng stop loss? Kasi yung yung mind mo, mag-create na excuse yan eh. Sabihin niya, hindi, valid pa to. Bakit kine-create ng mind yon na valid pa yung setup mo? Kasi ayaw niya ma-experience yung pain. Nag-create siya na excuses sa utak mo na, hindi, andito yung stop loss ko. Valid pa yan kasi hindi pa nagbe-breakdown. So, i-hold ko lang yan. Pero pag habang bumababa yan dyan, more than 1% loss ka na. So, ayaw mong tanggapin na mali ka. So, kaya maganda, pag maglalagay kayo ng stop loss, dun talaga sa level na hindi ka mag-create ng room for any excuses na tama pa rin yung idea mo. Nagigets nyo? Ayan. So, ito, tingnan nyo, nag-move forward na yung US30, pero wala na tayong entry. Nagpakita lang ako ng pwedeng entry kanina. Ito, ang problema ko dito is, bakit ayaw pa rin umakyat?
Pero let's trust our stop. Kasi pag bumaba yan dyan, malinaw na invalidated na. Yan. So, maganda yung move niya. We're seeing improvement. Breakout sa highs dito. Next breakout niya nito. So, let's just start trust our stop. Ako, ito, kung bullish ako dito kay US 30, kung titingnan nyo tong candle na to, tong bearish candle na yan, kung legit na bearish candle yan, dapat continuation yan pababa next candle. Pag nag-breakout yan dyan, ba't ganun? Okay, bakit siya nag-breakout kung yung momentum niya bearish? Ibig sabihin may problema. So, pag nag-breakout yan dyan, mas tataas yung probability na umakyat siya. Kasi, ang mindset, dalawang momentum candle, bakit hindi bumababa? Normally, ginagawa ko sa Nasdaq, ganito. Titingnan ko yung SPX. Since correlated kasi ang dalawa na yan, pag umaakyat pa rin tong SPX, may chance kasi na sumunod to. So, kung positive yung move niya dito, possible susunod to. Another breakout, US 30. Good sign. Ito, tingnan nyo yung candle na to. Diba, supposedly bearish yan. Bearish naman talaga yan. Pero hindi maganda yung ganyang candle kasi dapat bababa na siya. Pero nangyayari ngayon is itong current candle, china-challenge niya itong candle na yan. Pag nag-breakout yan dyan dito, malaki yung chance susunod to. And baka makyat pa tayo hanggang dito sa may range. Sa high na yan. Ang ayaw lang natin ngayon, ang choppy ng market. It's slow, mabagal siya. Ito yung 2R niya, no? Pag nag-entry ka.
Ang di maganda ngayon sa posisyon natin with Nasdaq is nag-create siya ng malaking range. Ayan o. So, medyo choppy. Hindi maganda yung ano niya, move. Pero tingnan natin. Buhay pa naman yung ano natin eh. Trade natin. Pag bumaba yan dyan, wala na. Out na tayo. Kasi pag bumaba yan dyan, may invalidate to. Itong bullish fair value. Tapos yung previous na bullish, yung inverted fair value, may invalidate siya. Kaya ako nilagyan ng ano dito, ng S. Liquidity kasi yan. Ang iniisip ko right now is possible tinake out niya to. So, pwede siyang umakyat. Pwedeng ganun. Kasi yung mga nag-long dito sa candle na yan. Pag ganito, medyo na ano na ako eh, naiinip na. Pag ganito na yung ano nangyayari sa market, nagsi-sideways siya, bagal. Mas maganda, hintayin mo na lang bukas. Bukas ka ulit mag-trade. Pag ganyan siya ka-choppy, hayaan mo lang yung stop mo. Sana ma-invalidate ito. Yung bearish fair value dito. Yan. Tsaka ito. Tsaka yan. Kasi pag na-invalidate yan, mas magkakaroon ng mag-i-increase yung probability na aakyat siya. So, kung mapapansin nyo, habang trade, nagkakaroon ako ng, parang minamap ko sa utak ko na yung percentage ng probability
na magiging ano siya, mag-go in favor of my trade idea. So kanina kasi habang bumababa siya, yung percentage na mananalo ko lumiliit kasi nagki-create ng fair value dito. Siyempre, naghahanap din ako ng reasons for staying in the trade na valid naman technically. Hindi yung making an excuse. Kasi meron naman akong original entry prior. So ngayon, nag-i-increase yung probability ko na tama pa rin yung trade idea ko kasi yung mga probability or yung percentage against me nalulusaw. Okay, kasi like for example yan, yung bearish fair value, nawawala. Ito, na-invalidate ito. So kung bearish yan, dapat i-take out niya na to. So, yung yung percentage of probability mo nag-i-increase na mag-go siya in favor of your bias. Gets nyo yung explanation? Ayan. So, ayan, ito. Kung in-entryhan natin to kanina, TP na. Ayan, tinamaan na yung TP niya. So, ibig sabihin, break-even na pala tayo. Wala na tayong loss for today kung nag-entry tayo dito. Di lang tayo nag-entry kasi dalawang loss na tayo dito. Ito na lang iniintay ko. Kung legit move to na bullish, mag-support dapat to. Itong 1 minute fair value. Ayan, dapat mag-support yan. Kasi na-invalidate na ito. Itong bearish fair value na to. Tsaka ito. So, dalawang fair value ang in-invalidate niya. So, dapat mag-support na to. Hindi ko sinasabing dapat tama ako Pero kung tama yung trade idea natin, dapat umakyat na siya at mag-support ito. Tingnan nyo to. Dito pala siya nag-react. Dito sa 15-minute fair value. Na bullish. Hindi ko actually nakita yan. Na meron palang 15-minute fair value dito. Masyado ako nakafocus dito. Ang high probability kasi ganito. Meron na invalidate na fair value. Tapos pag umalis siya dyan, makyat, tapos bumalik, nag-create ng panibagong fair value. Which is, ganito yung ginawa niya. Meron dito invalidated na bearish fair value. Ayan. Tapos, yung binalikan niya, bullish fair value. Ito. So, for me, high probability yan. Kasi, mindset, kung bearish itong move na to, bakit in-invalidate? Umakyat to. Tapos ngayon, pagbalik niya, sinalo naman ito ng bullish fair value. Which is, ganito yung ginawa niya dito. Ayan. Bearish siya. Tapos biglang nag-create ng bullish fair value. Okay, so may something yun. Okay, so tingnan nyo tong Nasdaq natin. Ako ito yung mindset ko ngayon. Because of this move na sideways, ayoko nang bumalik yan dyan. Kung bullish talaga to, ayoko nang bumalik yan dito sa entry ko. Pumasok pa yan dito sa box. Ayan.
lilitan ko na ngayon yung ano ko, stop ko. So, kung ito yung previous Darvas, magbabawas ako ng risk kasi ang mindset ko is ito, nagmo-move na siya, oh. Box breakout na. Ayan, box breakout na. Ayoko nang bumaba pa siya dyan sa ilalim. So, ako ngayon, magbabawas ako ng risk. Dito ko na yung lalagay. Kasi mindset ko, hindi ka na dapat bumaba dyan. Pinakita mo na yung intention mo na bullish ka eh. Ba't ka pa bababa dyan? Ayoko nang mangyari yon. Kasi kung legit momentum ito, yung move na yan, aakyat na yan dapat dito. So, pag inakyat niya na magiging ano natin is 2R. Break even tayo for the day. Ayan, ito yung low. At may hit niyan para 2R tayo. Saan ba yung itsura niyan? Ayun. Wait, expand ko lang. Malapit siya sa next high. Dito. Ito yung current box ha. Wait, magtanggal ako ng color para makita nyo. Ayan. Tanggalin ko lang yung MA. Para malinaw. So, ito yung current box niya. Kapalan natin. So, gawin natin siyang blue. Ayan. So, yan yung current box. Nag-breakout. Dapat din yan bumaba dito. So, currently reacting 79% Fibo. So, kung legit bounce yan, dapat white candle na yan after. So, breakout siya dito. So, maket na siya. Galing ko lang to. Ay. So far, holding ito. Itong bullish fair value. So, holding pa siya.
Pag in 1 minute, nag-close siya above dito, yung 15 minutes, magandang indication yan. Strong close yan pag ganun. Tumal ha. Natumal yung market ngayon. Ito ang gagawin ko ngayon, next plan ko. Pag nag-breakout siya dyan, magbe-break even na ako. Kasi mindset ko is, pag nag-breakout ka dyan, ba't ka pa bumalik dito? Masyadong malalim yan pag binalikan mo. So sa akin, pag nag-breakout dyan, dapat magtuloy-tuloy na siya. So nag-close pala siya malapit. Pero tingnan natin in the next candles. So currently 1 hour na tayo nag-a-analyze. Ito, buhay pa. React tayo dito. Hintay ko na lang to mag-breakout para ma-break even na ako . Pag patak ng before 11, pag medyo choppy pa rin siya, ako mag-exit na ako. Ang reason ko is, patapos na yung AM session. AM session kasi, 9:30 to 12 midnight. So, in-expect ko na baka hindi mag-move forward ang market tonight.
So, gagawin ko, mag-exit na ako. Unless tamaan na yung stop ko ngayon. Ayan, so, tinamaan na siya. Hindi pa, buhay pa. Ayaw tayong patulugin na. Significant pa rin siya. Pero, do not expect na medyo babagal siya pagdating na ng mga siguro 4 p.m. 4 a.m. kasi magsasarado na yung US market. So, tas Asian session na naman. Ako kaya mas gusto ko i-trade yung AM session kasi mas active yung market during that time. And bukas pa ang US stock market. Tsaka, di ko na tinitrade yung PM session kasi yun lang yung commitment ko. AM lang. Okay na ako dun. Kasi kailangan mo kailangan mo i-sync yung time na available ka. Kasi ikaw isipin mo, hindi lang naman yan yung ginagawa mo buong araw. Tapos, buong araw ka nang gising, magti-trade ka pa ng madaling araw. Hindi na siya healthy. Hindi ka makapag-perform ng maayos. So, yan, na-take out yung natin, stop natin. So, overall, parang yung loss natin is siguro mga almost 2.5% today. Hindi na natin trend rate to kasi supposedly, di ba, break even tayo dito. Pero hindi na natin siya trade. So, post-trade review. Hindi pa maganda yung kung titingnan natin yung market is sideways siya. So, hindi na-sustain yung momentum. Same din with Nasdaq, US 30. So, choppy yung move. Mukhang magsa-sideways pa siya. So, ganun talaga. Okay lang yun. What's important is lahat ng entries natin, sinunod natin yung setup. Okay. So, overall, almost 2.5% loss tayo. So, pero nag-stick lang tayo sa natin, trade idea. So, ayan, tingnan nyo. Na-take out yung stop natin, bigla siyang umakyat. Pero hindi na tayo mag-entry dyan. Kasi, medyo parang patay yung market ngayon . And, siguro kasi dahil Monday rin naman, mabagal yung market. So, yun lang, ganun lang siya. Ganun lang ako mag-trade. Do you have any question? Okay. Ikaw yun. Oo. Ganun din ako sa currency. So, kailangan focus din ako. Like, for example, ito. Punta lang ako dun sa session na magte-trade ako. Like, for example, London. Hintayin ko muna pumutok yung 3 p.m. Ito yan 3 p.m. Saka ako maghahanap ng fair value gaps. Ayan, meron dyan. So, syempre, hindi mo na napasukan yan. Kung paano ko i-analyze to, ganun din dito. Pero right now, hindi ako nag-analyze ng currencies for the reason na ang day job ko kasi, for your information, 2 p.m. to 10 p.m. Philippine time. Ayan, trading time ko before sa London is 3 p.m. onwards. So, napansin ko,
Pag hindi ako focus, based dun sa system na meron ako, at sa time frame na ginagamit ko, nadidiminish yung win rate ko. So ngayon, nag-decide ako, sige, doon ako magpo-focus sa oras na 100% available ako. Pwede mo na may trade yan, pero kailangan higher time frame ka. Like for example, sa hourly ka magpo-focus. And yung higher time frame trend mo, so magiging entry mo sa 5 minutes. So, ayun. Kung paano ko i-analyze yung indices, ganun din sa currencies. May iba lang na kailangan kang idagdag. So, meron kasi akong tinatawag na triad filtration. Kasi may times na, like for example, si Euro kasi tsaka si GBP, correlated yan eh. Pero, ano yung mas efficient na i-trade, na mas mabilis? Kasi may times na si Euro, tinrade mo si Euro, tapos tinrade mo si GBP, meron dyan isa mabagal. Tapos, kung compare mo siya, si Euro, mas malayong naaabot. Pero bakit si GBP, mas maliit lang? So, ituturo ko yun sa coming sessions. Paano ka mas makakapag-filter kung gusto mo lang isa anti-trade dyan sa correlated na yan. Ayun. So, like for example, ito din. Pwede mo, dalawa lang namang pwede mong gawin sa currencies. Either trade mo siya ng hapon or trade mo siya ng gabi sa US session. Kasi tingnan mo ito. After the 9:30, nag-bounce siya dito sa 15-minute fair value, pero na take out. Ayan, let's say nag-long ka dyan. So, dito yung stop mo. Nasaan ba yung structure? Actually, ito yung structure niya tinake out niya, pero pag nag-entry ka, possible dito. Kasi, ito yung bearish fair value na invalidate, tapos nandito yung stop mo sa ilalim. Pero pag tinignan mo sa GBP, nag-entry ka, ang magiging confirmation mo for entry is eto na. Kasi wala naman mga previous dito na fair value compared dito sa Euro. Ito kasi meron So, kung dito ka nag-entry sa Euro, na-take out ka. Pero kung sa GBP ka nag-entry, at nandito yung entry mo sa fair value na to, hanggang ngayon buhay pa rin yung entry mo. So, same concept lang din. May mga lang, dagdag. Nasagot ko ba yung tanong mo, Enrich? Okay. So, ayun. Others, may question pa kayo before we end? Paanong iba? Kung entry ng fair value, ayun sa time frame, pwede mo naman kasi siyang i-same ng 15 minute, 1 minute, 15 minute, pwede naman. Pero kasi mas erratic kasi si si currencies So ako mas tinitrade ko before si currencies, mas mataas na time frame. Like for example, itong hourly. Yan yung highest time frame ko. Tapos yung execution ko sa 5 minutes. Kasi pag tinignan mo sa 1 minute, mas choppy siya tignan. So, ganun. Pero go. Sige, go. Pag London, hintayin mo yung 3 p.m. na momentum. Kasi may manipulation pa rin yan For example yan, nag-accumulate siya. Hindi mo na makikita na tinake out niya tong high ng Asian session, pero nag-breakdown na siya. Ang tinake out niya pala is yung previous na US session, itong low niya. So, biglang umakyat. So, ang real move niya pala is ito.
dito sa London, kung 3 p.m. onwards, kung maghihintay ka ng setup, kunyari, early time frame ka. So, ang pwede mong trade dito is, ito sana fair value na to eh. So, mag-short ka. Pero ang problema, pag short mo yan, is, kung bearish yan, bakit umaakyat siya dito? Tinitake out niya tong early fair value, tapos nag-create pa siya ng bullish fair value dyan. So, kung bababa ka sa 5 minute, trending na pala siya. So, magiging entry mo dito, tinan mo may TSL pa dito. Ayan yung previous na current high, tapos nag-breakout siya. So, ako kung iti-trade ko to, hindi ko na siya mati-trade dito eh. Baka sa US na ako maghanap, which is dito siya. So, ayun. Nasagot ko ba yung tanong mo? Ayun. So, any questions pa? Actually, sa 15 minutes pala na fair value ito. In-invalidate niya to. Itong bearish na fair value. Tapos nag-create pa siya ng 15 minute na bullish fair value. Tapos in-engulf niya to. Tawag ko kasi dito is pag ginawa niya yung ganyang ganyang pattern, merong bearish fair value, tapos bullish fair value, tapos in-engulf niya itong last bearish candle dito sa previous low. Manipulation kasi yan. So, ibig sabihin, nanguha lang ng stop dito. Diyan sa low na yan. So, pwede yan sa currencies. So, if you don't have any questions, that's it for tonight. Pupost ko na lang tong recording na to, balikan nyo and see paano tayo mag-analyze. Okay?